38 taon at 9 na buwan na ang nakararaan, lakas loob na tinahak ng isang 16 anyos na taga-Bayongbong ang panibagong yugto sa kanyang buhay, nakakaiba sa kinagis ng propesyon ng kanyang ama na Dean of College of Engineering sa Nueva Vizcaya State University. Taong 1985 nang unang tumuntong sa pinakadakilang military institution sa bansa, ang kadeting si Rodel Orden Sermonia, ang Philippine Military Academy. Nagtapos bilang isa sa pinakabatang miyembro ng PMA Macatao Class of 1989. Agad nagpakita ng tapang at liderato si ang noon ay tinyenteng si General Sermonia sa mga labanan. Sa paglipat ng Philippine Constabulary sa Philippine National Police, kinakitaan si Sermonia ng pagiging malikhain nang itatag nito bilang hepe ng Cavite City ang natatanging rescue center for women victims of domestic violence. Isang programang nagpapakita ng malasakit at pagkalinga sa mga kababaihang biktima ng krimen na siyang tumulong para mapalakas ng PNP ang imahe nitong sinsero sa paglilingkod sa taong bayan. Itinatag din ni Sermonia sa Cavite City ang pinakaunang bahay pagbabago center noong 2001 sa CIDG. Unang ipinakita ni Sermonia ang talino at talento sa pagpapakilos ng mga force multipliers at mga advocacy support groups bilang program director ng Community Investigative Support na nakapagdagdag ng lakas ng CIDG sa paglutas ng krimen at paghuli sa mga nagtatagong pugante sa batas. Noong 2013, bilang hepe ng Foreign Liaison Division ng Directorate for Intelligence, lalong pinalakas ni Sermonia ang ugnayan nito sa mga stakeholders at institutional partners ng PNP nang itatag nito ang Foreign Law Enforcement Community in the Philippines o FLECP, ang sangay ng Filipino-American Law Enforcement Organization o FALEO sa Pilipinas na kapwa binhi ng pagkakatatag ng Foreign National Keepers Network na ngayon ay aktibong tumutulong sa lahat ng unit ng PNP. Lalong tumatak ang kalidad ng serbisyo ng PNP sa lalawigan ng Bataan ng matalaga si Sermonia na Provincial Director noong 2014. Dito nag-ugat ang malikhain at mapagkalingang programa ng PNP laban sa illegal na droga, ang Bahay Pagbabago Reformation Centers na siyang naging daan upang itanghal ang Bataan bilang isa sa kauna-unahang lalawigan na drug-cleared. Ang programang ito ang pinaghugutan ng inspirasyon ng Dangerous Drugs Board na ginawa nilang modelo sa kanilang Balay Silangan program noong 2018. Magmula noong 2017, nang maitalaga si Sermonia bilang Direktora ng Police at Community Relations at ngayon ay Police at Community Affairs and Development Group na, pinasigla nito ang mga programang nagtulak sa PICA-G na maging top of the mind ang kapulisan pagdating sa mga serbisyong pampublikong pinalakas pa ng pagtulong ng mga stakeholders ng PNP. Kabilang sa mga ito ang kabataan kontra droga at terorismo, Joint Industrial Peace Concerns Office, kaligtasan ng kalikasan, protecting the environment, Global Police Community Relations, Foreign National Keepers Network, Magdalena Mission, at ang Rectang Connect, Aksyon Agad, na ngayon ay Sumbong Nyo Aksyon Agad, programang pang-telebisyon kung saan katulong ang UNTV sa pagbibigay daan sa mga solusyon sa problemang panlipunan na inihahain ng publiko sa Philippine National Police. Pagsapit ng taong 2019, itinanghal bilang Regional Director ng Police Regional Office 3 sa Central Luzon si Sermonia at dito niya mas pinasigla ang lahat ng programang nag-uugnay sa pulisya at mamamayan pagdating sa paglaban sa krimen, insurhensiya, terorismo
at korupsyon sa hanay ng kapulisan at gobyerno. Kinilala sa brand name na Relentless Outstanding Service, lalo pang tumatak ang serbisyong ROS sa Central Luzon nang simula ni General Sermonia ang malawakang konstruksyon ng mga gusali at pasilidad sa loob ng Camp Olivas PNP Regional Headquarters na hindi pa nararanasan sa loob ng nagdaang 30 taon. Kabilang dito ang Makatao Activity Center, Bayanihan Multipurpose Center, Bachelor Officers Quarters, Women Auxiliary Quarters, PRO3, Main Gate at Chapel, Sampaguita Lane, PRO3 Grandstand and Parade Ground, Bahay Kapangpangan, KK Activity Center, Regional Health Center at Infirmary Center at ang Camp Olivas, Laguna na isa sa atraksyong pangturismo ngayon sa lungsod ng San Fernando. Pagkalipas ng 11 buwan, nagbalik si General Sermonia sa National Headquarters bilang Director for Police Community Relations at naglingkod sa ilalim ng 3 Chief PNP, sina PNP Chief General Picoy Cascolan, General Dibold Sinas at General Gilor Elizar hanggang sa italaga bilang Director for Operations kung saan pinagdugtong niya ang mga programa ng PCR at Operations at tinawag itong PCRization of Police Operations. Kabilang pa sa mga functions ng DPCR at DO na pinalakas ni Sermonia ay ang Information Development Operations at Community Organizing and Mobilization na nagamit ng PNP sa estratehiya nitong strong finish sa illegal drugs at decisive victory sa insurhensiya at urban operations ng CPP, NPA, NDF. Halos magkakasunod naman ang naging appointments ni General Sermonia sa command group magmula ng 2021 kung kailan itinalaga siya bilang Chief of Directorial Staff, Deputy Chief PNP for Operations at Deputy Chief PNP for Administration. Sa pagpalit ng administrasyon sa PNP ng 2022, isa si General Sermonia sa tinamaan ng malawakang revamp at napalipat sa Area Police Command for Visayas bilang commander nito. Magkaganong pa man, pinatunayan pa rin ni General Sermonia na hindi hadlang ang posisyon para isakatuparan ang makatuturang paglilingkod sa taong bayan. Sa APC pinasimula ni General Sermonia ang pagbalangkas sa makasaysayang Localized Peace Engagement Framework, ang kauna-unahang makatotohanang hakbang sa pagpapasuko ng mga rebeldeng komunista tungo sa ganap na kapayapaang may katarungan. Makalipas ang 3 buwan sa APC Visayas, muling bumalik si General Sermonia bilang Deputy Chief PNP for Administration at ipinagpatuloy ang kampanya tungo sa ikagagaling ng imahe ng PNP. Hindi ito minsan pang nagsayang ng araw o oras. Matiyak lamang hanggang sa huling segundo niya sa katungkulan bilang TDCA na naisa puso at isipan ng lahat ng kawani ng PNP, ang lahat ng pulisiya sa internal cleansing at ang mahigpit na pagtupad sa police operational at doktrina ng command responsibility. Ito ngayon ang iniwang legasiya ni General Sermonia sa pagpapatatag ng transparency, integrity, accountability at public trust sa Philippine National Police. Bilang pagkilala sa 38 taon ng kagalingan sa paglilingkod sa PNP, nakatanggap si General Sermonia ng 3 prestihiyosong parangal mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas bilang Junior Police Officer of the Year noong 1996, 2002 at 2012. Bilang pagkilala naman sa kanyang mga natatanging ambag sa police operations, 2 beses siyang nagkamit ng meritorious promotion noong 1997 at 2002. 2 beses din siyang itinanghal na finalist sa Civil Service Commission, Dangal ng Bayan Awardee at Presidential Lingkod Bayan Awardee noong 2004 at 2005. Samantalang ginawaran din siya ng Civil Service Commission ng parangal bilang HAP Awardee sa ginanap na Presidential Lingkod Bayan Awards noong 2016 at 2020.
maging sa kanyang mga kapwa-graduate ng Philippine Military Academy. Kinilala rin nila si Sermonia bilang PMA Cavalier Awardee noong 2004. Hindi pa kabilang sa mga nabanggit ang napakaraming military at police medals na kanyang natanggap sa buong serbisyo sa Philippine National Police. Subalit higit pa sa mga parangal na natanggap sa pamahalaan, kinilala rin ang galing ni General Sermonia ng pribadong sektor tulad ng Metrobank Foundation Incorporated na naggawad sa kanya noong 2003 ng Country's Outstanding Policeman in the Service o CAPS at mas kilala ngayon na Metrobank Outstanding Filipino in the Service Award at sinundan pa ng Metrobank Awards for Excellence in the Service o ACES noong 2019. Bukod sa pagkilala sa kanyang kagalingan sa paglilingkod, kilala rin si General Sermonia bilang Ironman General dahil sa kanyang passion sa sports tulad ng pagsali sa Ironman events. Ultramarathon at badminton tournament sa loob at labas ng bansa. Sa pagpasok niya sa bagong yugto ng kanyang buhay, pagkalipas ng kanyang retirement sa PNP, nakatitiyak ang sambayanan na magpapatuloy si Sermonia sa pagbibigay ng liwanag bilang bahagi ng civil society at magpapatuloy sa kanyang advokasya sa kabutihan ng paglilingkod sa pamahalaan at lideratong may konsensya. Relentless, naglilingkod ng walang pagod at alinlangan. Outstanding, naglilingkod ng tagos sa puso at isipan. Service, naglilingkod ng higit pa sa itinakda ng tawag ng tungkulin. Police Lieutenant General Rodel Orden Sermonia,